Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan at ngayon ikukwento natin ang isang political plot twist na mas makulay pa kaysa sa teleserye sa prime time. Si Senador Cynthia Villar, ang reyna ng agrikultura at dynastic politics ay nagdeklara ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Oo, yung pastor na mas maraming kontrobersiya kaysa sa followers sa kanyang Kingdom of Jesus Christ. Pero teka, bakit? Anong nasa likod ng sample ballot na ito? Suporta ba ito sa prinsipyo o isang political chess move na mas komplikado pa sa kaysa sa laro ng shogi? Tara, simulan natin ang 2 oras sa paglalakbay sa politika, intriga at konting katatawanan. Pero bago tayo mag-dive, i-click mo muna yung subscribe button, i-like ang video at i-comment ang saloobin mo. Mahalaga ang boses mo sa diskusyong ito. Una, kilalanin natin ang mga bida sa ating kwento. Si Cynthia Villar, hindi lang senador, kundi isang brand. Siya ang asawa ni Manny Villar, ang real estate magnate na numero 1 pinakamayaman sa Pilipinas ayon sa Forbes 2025. Ang kanilang pamilya, isang political dynasty na mas matibay pa kaysa sa kanilang Vista Land properties. Si Cynthia, si Mark, at ngayon si Camille, lahat sila nasa politika. Pero si Cynthia, mga kaibigan, ay hindi lang tungkol sa lupa at bigas. Siya ang tipong politikong alam ang laro, hindi siya naglalaro ng chess, siya ang gumagawa ng chessboard. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy naman. Kung hindi mo pa siya kilala, nasan ka ba nitong nakaraang dekada? Siya nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, isang religious group na may milyong-milyong followers, pero hindi lang siya pastor, siya rin ang self-proclaimed appointed son of God. At oo, may private jet siya, mansyon at isang rap sheet na mas mahaba pa kaysa sa kanyang sermons. Human trafficking, child abuse, sexual exploitation, mga kasong hinintay natin ang hatol. Pero kahit nakakulong, gusto niyang maging senador sa 2025. At si Cynthia Villar, siya ang nagsabi, Pastor, ikaw ang nasa sample ballot ko. Pero bakit? Ano ang logic sa likod nito? Dynastic power play, religious vote grab, o may mas malalim pang dahilan? Tara, alamin natin. Pero para maunawaan natin ang suporta ni Cynthia kay Kibuloy, kailangan natin maging detective. Una, tingnan natin ang konteksto ng 2025 midterm elections. Sa May 12, 2025, 68 milyong botante ang mag-elect ng 12 senador, 254 district reps at libo-libong lokal na opisyal. Pero ang senatorial race, parang gladiator arena, siksikan, magulo at puno ng plot twist. Si Cynthia Villar bilang isang veteranong senador, alam niya ang halaga ng alliances. Pero bakit si Kibuloy? Hindi naman siya nagpapalaganap ng organic farming, ha? Ang sagot, mga kaibigan, ay nasa butante. Si Kibuloy, kahit controversial, ay may solidong base na followers, milyon-milyon. Marami sa kanila ay botante. Ang Kingdom of Jesus Christ ay hindi lang simbahan, it's a voting machine. Pero teka, hindi lang yan. Si Cynthia at ang Villar ay kilala sa kanilang suporta sa mga kaalyado ng Duterte clan. At si Kibuloy siyang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang suporta kay Kibuloy ay parang sinasabi ni Cynthia, kami pa rin ang Team Duterte. Pero narito ang twist. Ang 2025 elections ay labanan ng Marcos at Duterte clans. Si Camille Villar, anak ni Cynthia, ay nahihirapan sa surveys. 29% lang ang kanyang rating noong March 2025 at nasa 10th to 13th rank. Kaya ang suporta kay Kibuloy ay maaaring strategic move para palakasin ang Villar brand sa Duterte strongholds, lalo na sa Davao. Pero huwag tayong magmalinis. Ang politika ay hindi tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa bilangan. At si Cynthia, siyang CPA ng political math. Ngayon magkwento tayo tungkol kay Pastor Kibuloy dahil ang kanyang kwento ay parang script ng isang Netflix crime drama. Noong 2024, naaresto si Kibuloy matapos ang taon na pagtatago, human trafficking, sexual abuse, child abuse, mga kasong mabigat at nakakagimbal. May testimonya pa nga na si Kibuloy ay may stable of women na tinuturing niyang pastorals. Grabe, no? Parang kulto sa pelikula. Pero kahit
nakakulong, hindi siya tumigil. Noong Oktubre 2024, naghain siya ng Certificate of Candidacy para sa senador. Kahit may mga petisyon na disqualify siya bilang nuisance candidate, pinayagan siya ng COMELEC. At kahit may pneumonia at naka-hospital, gusto niyang maging senador. Ang tanong, paano makakapagkampanya ang isang nakakulong? Ang sagot, sa pamamagitan ng sample ballots ni Cynthia Villar. Pero seryoso mga kaibigan, ang suporta kay Kibuloy ay may moral na tanong. Paano mo susuportahan ang isang kandidatong may ganitong kaso? Si Cynthia bilang ika-isa, number 1 siya ng 2019 senatorial race, ay may reputasyon. Pero bakit siya sumugal dito? Isang malaking political gamble na maaaring magbigay ng boto o magdulot ng backlash. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon. Ang suporta ni Cynthia kay Kibuloy ay hindi lang tungkol sa 2025 elections. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang politika sa Pilipinas. Una, ang political dynasties. Si Cynthia mismo ay nagsabi, kung ayaw mo sa dynasty, huwag mo kaming iboto. At totoo, ang Pilipinas ay dynasty central. Mula Villars hanggang Marcoses hanggang Dutertes. Pero ang suporta kay Kibuloy ay nagpapakita ng isa pang layer, ang religious dynasties. Ang mga simbahan tulad ng Kingdom of Jesus Christ ay may kapangyarihan mag-mobilize ng boto. At sa isang bansang 80% ang Katoliko at may malalaking evangelical groups, ang mga pastor ay political kingmakers. Pero narito ang catch. Kapag sinusuportahan ng isang politikong tulad ni Cynthia, ang isang controversial na figure tulad ni Kibuloy, anong sinasabi nito tungkol sa ating demokrasya? Na ang boto ay mas mahalaga kaysa sa moralidad. At dito pumapasok ang humor, o trahedya, depende sa mood mo. Ang Pilipinas ay isang bansang mahilig sa drama at ang politika natin ay parang isang reality show na walang katapusan. Pero bilang mga botante, kailangan natin magtanong, ano ang hinintay natin sa mga hinintay natin? Pero teka, maglaro tayo ng abogado-abogaduhan. May mga magsasabi, bakit hindi? Karapatan ni Cynthia na suportahan kung sino ang gusto niya. Totoo yan. Ang demokrasya ay tungkol sa kalayaan. At may iba pang magsasabi, si Kibuloy ay inosente hanggat hindi napapatunayang guilty. Fair point din. Ang kaso niya ay hindi pa nahatulan at sa batas may presumption of innocence. Pero narito ang kontra. Ang suporta kay Kibuloy ay hindi lang personal na desisyon. Ito ay public statement. Si Cynthia ay isang senador, isang public figure. Ang kanyang sample ballot ay hindi lang papel. Ito ay simbolo ng kanyang paninindigan. At kapag ang isang tulad ni Kibuloy na may seryosong kaso ay sinusuportahan, nagdudulot ito ng tanong sa integridad ng politika. Kaya naman mga kaibigan, kayo ang hukom. Tama ba ang ginawa ni Cynthia o mali? Ngayon, tignan natin ang hinintay natin sa 2025. Ang midterm elections ay hindi lang tungkol sa 12 senador. Ito ay tungkol sa direksyon ng Pilipinas. Si Camille Villar ay kailangang manalo para mapanatili ang Villar legacy. Si Kibuloy kung manalo ay magdadala ng bagong uri ng senador. Isa na may kulto like following. At si Cynthia, siya ang mestro sa likod ng lahat ng ito. Pero narito ang hamon. Ang botante, ikaw, kami, ang 68 million na Pilipino na boboto sa Mayo 12, 2025, ang sample ballot ni Cynthia ay isang gabay, pero hindi utos. Kaya't ang tanong, ano ang pamantayan natin sa pagpili ng leader? Ang pangalan, ang reliyon, ang pera, o ang prinsipyo? Alam ko masyadong idealistic ang tanong, pero minsan kailangan natin maging idealistic para magbago ang realidad. At yan mga kaibigan, ang kwento ng suporta ni Cynthia Villar kay Pastor Apollo Kibuloy. Isang kwento ng politika, intriga at sample ballots na mas makapangyarihan pa kaysa sa magic wand. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko kayong iiwan ng isang hamon. Maging aktibong botante, alamin ang mga kandidato, suriin ang kanilang plataforma at huwag magpadala sa sample ballot lang. Kung nagustuhan mo ang 2 oras na ito, i-click ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang saloobin mo. Sino ang nasa sample ballot mo sa 2025? At kung may gusto kang topic para sa susunod na video, sabihin mo sa comments. Salamat sa inyong oras mga kaibigan. Salamat at hanggang sa susunod na political roller coaster. Magandang araw at mag-ingat kayo lagi.